Sino yung tinutukoy ng mga masamang pastol? Ito yung mga taong upahan. Oh no! Pag sinabing upahan, kapag dumating ang panganib sa mga tupa, dahil hindi naman niya pagmamayari yung mga tupa, tatakas siya. Palibhasa siya ay swelduhan lamang. Ibig sabihin, wala siyang malasakit sa mga tupang kanyang pinangangalagaan. Sino ang mabuting pastol? Si Jesus. Yes. Sapagkat siya ay nagbuwis ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang mga tupa. Meron po bang ipinagkaiba ang salitang mabuti sa mabait? Ulitin ko ang tanong. Mayroon po bang pagkakaiba ang mabuti at mabait? Nag-aalanganin na sagot. Na ako'y nasa Bataan, na-assign, after mga ilang buwan, marami pong feedback na pumapasok sa opisina na natatanggap namin ng council. Ang feedback or complaint, hindi naman sumbong, kundi mga report parating, na nagkakaroon ng problema sa music ministry. Yung mga chapter choir, yung mga outreach choir, yung mga diocesan choir, medyo nagkakaproblema. At ang mga problema, iba-iba, maraming issue. Hindi ko na po isa-isahin. So, nagpatawag po tayo ng meeting sa lahat ng mga member ng music ministry. Sa PFCC, sa mga chapter, sa mga cell group, sa mga nag-outreach choir. At ang sabi ko sa kanila, maraming complaint, maraming feedback, maraming parating. Ano ba ang gusto ninyo na ating gawin? Yun yung tanong ko sa kanila. Bilang ako yung narito sa inyo na monitoring, PFCC monitoring head, ano ang gusto ninyong pakikitungo ko sa inyo? Maging mabait o maging mabuti sa inyo? Hindi sila sumasagot. So, in-explain ko, ang mabait na magulang, kadalasan, lumalaki ang mga anak na spoiled, matitigas ang ulo. Oh no! Kasi mabait yung nanay, mabait yung tatay. Kaya kahit na gumagawa ng hindi tama, hindi niya dinidisiplina. Hinahayaan lang. Kasi mabait. Pero hindi niya alam, habang hinahayaan niya yon, darating ang panahon, magiging ugali, magiging kasanayan ito, at pag lumaki na yung bata, mahirap niya nang sawayin. Bakit? Maliit pa lang siya, nasanay na siyang. Ano naman ay pinagkaiba ng mabuti? Ang mabuting magulang, kapag ang anak ay nagbibigay ng saya, masunurin sa kanyang mga magulang, ginagantimpalaan yan ng magulang. Binibigyan ng reward. Binibigyan ng pasalubong. Bakit? Mabait eh. Masunurin eh. Pero kapag ang bata ay sumusuway, lumalabag, hindi sumusunod sa mga utos, ang dapat na ginagawa ng magulang, dinidisiplina. Perfect. Pinaparusahan para magtanda, para maging masunurin, at hindi na uli gagawa ng palso o mali. Yun ang katangian ng mabuting magulang. Yes. Kapag mabait lang, palalagpasin lang ang lahat ng kalokohan. Kasi mabait eh. Ang bait ng preacher namin, ang bait ng head namin, ang bait ng DIC namin, pinapalagpas lang yung mga palso. Oh, mabait. Kaya inaabuso. Sabihin niyo sa katabi niyo, walang ganyan dito. Pero kapag ang inyong namumuno ay mabuti, kapag ang inyong ginawa ay tama, pamimiryendahin kayo. Ready, go! Pero, pag kayo nakagawa ng pagkakamali, pagsuway o paglabag, kailangan kang disiplinahin. Hindi dahil mahigpit siya, kundi dahil siya ay mabuti. Yes. Minsan, mayroong nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ang tawag sa kanya? Mabuting guro. Sabi ng Panginoon, tinatawag mo akong mabuti? Isa lang ang mabuti, ang Ama na nagsugo sa akin. Yan ang katangian ng Diyos. Siya ay mabuti. Hindi lang siya mabait. Siya ay mabuti.
Kasi nagbibigay ng gantimpala sa mga sumusunod, nagpaparusa sa mga sumusuway. Perfect! Kaya sabi ko sa kanila, ano ang gusto ninyo? Maging mabuti akong monitoring head sa inyo? O maging mabait? Sabi nilang lahat, mabuti po. O, dahil mas pinili ninyo ang maging mabuti ako para sa inyo, merong bibigyan sa inyo ng disiplina, isang linggong hindi kakanta, isang linggong hindi mag-outreach, isang buwang hindi kakanta, isang buwang hindi mag-outreach, hindi tutugtog, pero hindi nangangahulugan, kayo ay tinatanggal sa ministry. Binibigyan lamang kayo ng pagkakataon para madisiplina, makapagnilay, para hindi magiging dahilan ng pagkakabahagi. Bakit yun pinababayaan? Bakit yun di dinidisiplina? So, nagkaroon ng pagdidisiplina.